tuloy-tuloy ang palitan ng atake ng dalawa. Napakalakas ng iyong depensa. Kung gayon, tingnan natin kung makayanan mo pa ang isang hiwa. Ang mahabang sibat ay gumuhit ng isang linya sa kanya. Sumunod pa ang isang espada. Tingnan natin kung paano ka dedepensa. Qin Yu, ikaw na walang kwenta. Hindi mo lang hindi napatay si Zhang Ruchen, hinayaan mo pang pahirapan kanya ng ganito. Gusto mo bang ako mismo, ang prinsipeng ito, ang kumilos? Galit na sumigaw si Huxing. Bilisan mo nang patayin siya, ikaw na inutil. Prinsipe, patawad po. Papatayin ko siya ngayon din. Ikaw pinahiya mo ako. Hindi ko iiwan ng buo ang iyong bangkay. Naglabas ng spiritual power si Qin Yu at sumugod para umatake. Ang pagiging baliw mong yan ay nagpapakita lang na natataranta ka na. Ang naghihintay lang sa iyo ay pagkatalo o kamatayan. Kung ano-ano ang sinasabi. Sumuntok siya patungo kay Zhang Ruchen. Haha! Isang henyo pa rin ang mapapatay ko. Ngunit may napansin siya. Malinaw na tinamaan ko siya, Sumugod si Zhang Ruchen para gumanti. 1, 2 hiwa sa dibdib. Matapos matanggap ang mga atake, nagsimulang magpakita ng pinsala si Qin Yu, ngunit napakatibay pa rin niya. Mula nang ipanganak ako hanggang ngayon, ikaw ang kalabang pinakanakakainis sa akin. Kung babae ka lang, tiyak na kukunin kita. Huwag ka ng maraming salita. Oras na para malaman kung sino ang mananalo. Sunod-sunod na sumugod si Zhang Ruchen. Tignan natin kung gaano kakatagal makakatagal. Nang mapansin na si Qin Yu ay nakikipaglaro lang at hindi matapos-tapos ang laban, at si Zhang Ruchen pa ang napapalamangan, nagpa siya si Huxing na umatake ng patago. Sayang talaga. Ang katawan mong laman at dugo ay hindi kayang salagin, ang palasong sumisira kahit sa aking bakal na baluti. Ang palaso ay humagibis at tumusok diretsyo sa likod ni Zhang Ruchen, lumilikha ng isang malakas na pagsabog. Matapos matanggap ang atake, bumagsak si Zhang Ruchen sa lupa ngunit pinilit bumangon. Napakalakas ng puwersang ito. Madali nitong nawasak ang aking space domain. Ang lakas ng palasong ito ay 10 beses pa kaysa sa Thunder Arrow. Mahirap ng kalaban si Qin Yu, ngayon dumagdag pa itong isa. Mukhang masama ang kalagayan ko. Samantala, si Huxing ay parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ano? Isang ordinaryong katawan tulad niya, paano niya nakayang salagin ang atake ng aking armor-piercing arrow? Dapat ay nagpakawala pa siya ng pangalawang palaso. Ang Yunwu Commandery Prince. Marahil dapat ko siyang tawaging ama. Talagang malayo ang kanyang pananaw. At mula kay Zhang Ruchen, isang imahe ng kilin ang unti-unting lumitaw. Ano? Iyon ang Icefire Kilin Armor. Walang duda, iyon ang Icefire Kilin Armor. Nagpakita ng pagkagulat si Huxing. Hindi ko inaasahan na ang heirloom divine weapon ng Yunwu Commandery ay nasa katawan niya. Qin Yu, bilisan mo, patayin mo siya. Agawin mo ang Icefire Kilin Armor para sa akin. Ang Icefire Kilin Armor, karaniwan, ay parang isang manipis na baluti sa katawan. Kapag malubha ang sugat sa kalang ito lilitaw para sumangga ng atake. Napakahiwaga, bulalas ni Zhang Ruchen. Hindi ka pakikilos? Huwag mo siyang hayaang makatakas. Pagmamadali ni Huxing. Gusto mong tumakas? Sa panaginip mo. Nagmamadaling humabol si Qin Yu. Akala mo ba kapag nagtago ka sa gubat, ay maiiwasan mo ang palaso ni Prinsipe Hu? Hindi ko kailangan ang tulong niya para patayin ka. Sumugod si Qin Yu, itinulak si Zhang Ruchen palayo. Kung lakas ang pag-uusapan, hindi ako ang kanyang kalaban. Ngunit sabi nga sa kasabihan, kapag nakaharap ng malakas, dapat gumamit ng talino. Miss Ziqian, magsanib puwersa tayo. Qin Yu, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Si Ziqian ay umatake mula sa likuran. Si Zhang Ruchen ay umatake mula sa harapan. Sabay umatake ang dalawa. Matapos matanggap ang mga atake, bumagsak si Qin Yu.
Miss Zikian, talagang napakahusay ng iyong martial arts. Alam ko na hindi ka mapipigilan ng mga hamak na yon. Hindi ko inaasahan na buhay pa pala kayo, Nint Highness. Mayroon pa akong reserbang damit sa aking singsing. Gusto mo bang magpalit? Nint Highness, nagbibiro po kayo. Hindi ako isang babaeng basta-basta. Paano ko maisusuot ang damit ng isang lalaki? Nagpakita ng hiya si Zikian. Tungkol naman kay Huxing, siya ay labis ng nayayamot. Itong inutil na ito, kahit maliit na bagay hindi magawa. Ako na naman ang kailangang kumilos. Kumuha siya ng isang plauta at hinipan ito. Agad, isang kawan ng mga bubuyog ang lumipad papalapit. Nint Highness, tingnan mo. Iyan ang Huan Poison Beast. Hindi ko inaasahan na si Huxing pala ay isang beast tamer. Kailangan ko siyang patayin muna. Kung hindi, mahihirapang makatakas. Ngunit nasa himpapawid siya, paano ko siya matatamaan? Habang nasa gitna ng kawalan ng pag-asa, hindi alam kung paano lutasin, biglang nagsalita. Ang matabang pusa. Binatang walang pakialam, marahil matutulungan ka ng kagalang-galang na ito. Wala akong oras para sa maraming salita sa iyo. Sabihin mo na agad ang kondisyon. Basta sa hinaharap ay hindi mo isil ang emperador na ito sa Qiangkun Shenmue diagram, magdadala ako sa iyo ng maraming hindi inaasahang kasiyahan. CJ. Deal. Kaya dahan-dahang lumabas ang matabang pusa. Tutulungan ka ng emperador na ito. Para tapusin ang lumilipad na yon. Ha? Kamahalan, ang pusang nagsasalita na yon. Hindi kaya iyon ang divine beast ng Nint Highness? Labis na nagulat si Zikian. Blackie, sigurado ka bang kaya mo siyang atakihin? Alam mo ang kahihinatnan kapag niloko mo ako. Ang titulo ko ay ang Heaven Slaughtering Earth Annihilating Emperor. Kung hindi ako makakalipad sa langit at makakapasok sa lupa, paano ako magiging karapat-dapat sa titulong ito? At nag-inat ang pusa, isang pares ng pakpak ang lumitaw sa kanyang likod. Kaya mo rin palang mag-transform. Marami akong kakayahan. Pagkatapos ng trabaho ko, tandaan mong bayaran ang damit ko, okay na. Kaya lumipad ang matabang pusa patungo kay Huxing. Ano? Isang matabang pusa na may pakpak. Hindi kaya si Zhang Ruchen ay isa ring beast tamer? Labis na nagulat si Huxing. Hindi ako matabang pusa, emperador na ito. Ngayon, tuturuan kita kung ano ang tamang asal. Sumugod ang matabang pusa at sunod-sunod na umatake. Tungkol naman kina Zhang Ruchen at Zikian, napapalibutan pa rin sila ng mga bubuyog. Nint Highness, napakarami ng mga Huan Poison Bee na ito. Imposibleng mapatay natin silang lahat. Anong gagawin natin? Depensa na lang ang magagawa natin. Mabilis na ginamit ni Zhang Ruchen ang Heaven's Heart Sword Bell at hinila si Zikian papasok. Nint Highness, sa dami ng mga lason na bubuyog, kung mananatili lang tayo ritong nagdedepensa, para na rin tayong naghihintay ng kamatayan. Ang mga lason na bubuyog na ito ay tinipon ng beast tamer. Para kumalat sila, ang tanging paraan ay makalabas sa sakop ng kontrol ng beast tamer. Kaya nagpadala ng sound transmission ang binata sa matabang pusa. Blackie, bilisan mo, tapusin mo na agad, huwag ka nang maglaro. 10,000 taon bago nakalaban muli ang emperador na ito. Kailangan kong magpakasawa. Huwag mong kalimutan ang kasunduan natin. Kung hindi ka magiging tapat, ibabalik kita anumang oras. Huwag. Bibilisan ko nang tapusin itong lintik na ibon na ito. Bilisan mo. Hindi ko na kaya. Munting magnanakaw, tikman mo ang bula ko. Nagbuga ang matabang pusa ng isang nagliliyab na pulang bola. Ganyang kalakas na truki, inilabas pa sa labas. Hindi maganda. Lumipad pataas agad. Napakalakas ng matabang pusang ito. Azure-scaled eagle, bilisan mo, ilayo mo ako. Nagmamadaling tumakas si Huxing. Sa sandaling ito, ang mga lason na bubuyog ay unti-unti nang nagsyalisan. Sa ganitong sitwasyon, malamang nagtagumpay na si Blackie. Nakahinga ng maluwag si Zhang Ruchen.
Blackie, tinutukoy mo ba ang pusang lumilipad na yon? Si Hutsing ay ang Heaven's chosen son ng Sifang Commandery. At nagawa siyang pigilan ng pusang iyon. Teka, huwag muna nating pag-usapan yan. Malubha ang sugat mo, kailangan mong gamutin agad. Kung hindi, mapapahamak ka. Maya-maya pa. Makati. Ang init. Ang mukha niya ay namumula, pinagpapawisan ng husto. Anong nangyayari sa akin? Makati at mainit. Ang pakiramdam na ito. Pumasok na ba ang masamang teknike ni Kinyu? Biglang, si Blackie ay nahulog mula sa langit. Sa totoo lang, ang katawan mo ang pinakamatibay na nakita ko. Tama. Napansin mo pa ang aking katawang bakal. Medyo natuwa ako roon, Oh. Wala akong intensyong purihin ka. Tumakas na ba si Huxing? Siyempre. Kapag nakaharap ako at hindi tumakas, iiyak lang sila. Kung hindi lang beast tamer ang taong iyon, tiyak na dudurugin ko siya hanggang mamatay. Ang pakikipaglaban sa kanya ay nakaubos din ng kaunting true ki ko. Binatang walang pakialam, bigyan mo ako ng isang spirit crystal para makabawi. Bakit ang laki ng itinaas ng cultivation mo? Hinagisa ni Zhang Ruchen ng isang spirit crystal ang matabang pusa. Ang lakas ko ay nakasil sa Qiangkun Shenmue diagram. Habang lumalakas ka, mas maraming seal ang nabubuksan. Sa oras na yon, mas lalakas pa ako. Sige, magpapahinga muna ako para ibalik ang true ki ko. Mag-ingat ka. Samantala, si Miss Ziqian. Tulungan mo ako. Nalason ako. Tulong. Tulungan mo ako. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Nalason ni Kinyu? Hindi. Ito ay mula sa poison bees. Ang masamang teknike na sinasanay ni Kinyu ay may lason na umaapekto sa mga babae. Idagdag pa ang mga ilusyon mula sa lason ng bubuyog, mas nagiging komplikado pa. At lumapit siya, dumikit kay Zhang Ruchen. Makati. Ang init. Tulungan mo ako. Si Ziqian ay hindi na mapigilan ang kanyang pagnanasa at sunod-sunod na inatake si Zhang Ruchen. Ninth Highness, ang init. Tulungan mo ako agad. Ziqian, kumalma ka. Kailangan mong kumalma. Namula ng husto ang mukha ni Zhang Ruchen. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Ninth Highness. Si Ziqian ay galit na kumakalmot. At idinikit niya ang kanyang mukha kay Zhang Ruchen. Hindi ka ba titigil? Isang daliri ang tumama sa kanyang ulo, pinatulog siya. Sa ngayon, kailangan ko siyang painumin ng isang pill para protektahan muna ang kanyang mga meridian. Si Zhang Ruchen ay pinagpapawisan ng husto habang iniisip, napakadelikado ng lasong ito. Kaya nitong gawing ganito kaalab ang isang taong malamig. Kung hindi ako ang nasa harap mo, mahirap isipin ang kahihinatnan. Biglang napansin ng binata mula sa malayo, si Huxing ay may dalang mga kasama. Kung tatakas ako ngayon kasama siya, madali kaming mabubuko. Wala akong pagpipilian kundi ilagay siya sa aking spirit crystal space. Nakakainis. Malaki ang naging pinsala sa Sifang Commandery sa pagkakataong ito. Kailangan ko silang hanapin at durugin para mapawi ang galit ko. Labis na nayayamot si Huxing. Ang kapatid kong si Feng Zi ay namatay sa kanyang mga kamay. Tiyak na pagbabayarin ko siya. Hindi maaaring malaman ng ibang mga examiner na magkasama tayo. Kapag nahanap mo sila, kontakin mo ako. Kung gayon, Senior Brother Feng, mauna ka na. Sa pagkakataong ito, may tuturing siyang mapalad. Ngunit wala nang susunod pa. Si Zhang Ruchen, na nagtatago sa isang puno malapit doon, ay narinig ang lahat. Ang nakatatandang kapatid ni Feng Zi. Bakit may kaunting respeto si Huxing sa kanya? Mukhang isa rin siyang mahalagang tao. Maaaring maging malaking problema siya sa akademi mamaya. Kailangan kong maging maingat. Pagkaalis ni Huxing, si Zhang Ruchen ay inilabas si Ziqian para gamutin. Ang Nine Heavens Ming Emperor Scripture ay kayang alisin ang masamang enerhiya.
Subukan natin kung paano. Kaya nagpadala ng true key ang binata sa katawan ni Zikian. Maya-maya pa, mukhang may epekto. Kung iwan ko ang aking true key sa kanyang katawan, maaalis ang lahat ng lason sa loob ng ilang araw. Pagkaraan ng 1 oras. Gising ka na pala? Anong ginawa mo sa akin? Natarantang tanong ni Zikian. Anong problema? Magbihis ka muna bago tayo mag-usap. Napakawalang hiya mo. Ang lakas ng loob mong bastusin ako ng ganito. Mas mabuting huwag kang masyadong gumalaw. Katatanggal ko lang ng mga natitirang lason sa iyong katawan. Napakalambot mo pa. Imbes na magalit at maapektuhan ang iyong mga sugat, mas mabuting ayusin mo muna ang iyong damit. Nasa tabi mo ang damit, bilisan mo nang isuot. Hindi bagay sa akin ang damit na ito. Wala ka bang mas pambabae? Namula sa hiya si Zikian. Sa isang dayuhang lugar na tulad nito, ang makasuot ng damit ng royal family, dapat ay ikinatuwa mo pa. Ngunit sa tingin ko, hindi iyan ang problema. Ang inaalala mo sabihin mo ang totoo. Ibinigay ko ba ang sarili ko sa iyo? Malakas na sigaw ni Zikian. Ngunit ang binata ay napakakalmado at malamig na sumagot. Ibigay ang sarili. Ako ay isang prinsipe ng isang bansa. Kahit paano mo tingnan, ikaw ang umaakyat. Bukod pa riyan, wala akong ginawa sa iyo. Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Ang dibdib ko ay puro kalmot mo na. Manahimik ka. Nahihiyang tumakbo si Zikian ngunit natumba. May natitira pang lason sa iyong katawan. Maaari itong bumalik anumang oras. Sinabi ko na sa iyong huwag kang masyadong gumalaw. Talagang matigas ang ulo mo. Hindi ko kailangan ang pangangalaga mo. Pala, may isa pa akong bagay. Ito ang espadang nakita ko sa iyong manggas. Isinasauli ko sa iyo. Ano? Ikaw, Lee. Alam mo ang pagkatao ko. Natarantang sabi ni Zikian. Bukod sa mga asasin ng Netherworld Palace, sino pa ba ang gumagamit ng ganitong uri ng espada? Ang Empress ng Yunwu Commandery ay maraming beses nang nagpadala ng mga asasin para patayin ako. Kung hindi ganitong espada ang gamit, mga gintong karayom. Walang bago doon. Kung gayon, hindi na kailangang magsayang pa ng laway. Magtatapat na ako sa iyo. Isa rin akong asasin na pinadala ng Empress. Ang kanyang mukha ay napakaseryoso. Sa kabaligtaran, ang binata ay kalmado pa rin. Huwag ka nang magpakita ng ganyang desperadong postura. Sa totoo lang, malinaw sa puso mo, kahit nasa pinakamalakas mong estado, hindi ka pa rin aking kalaban. Sa tingin mo ba, madali mo lang akong mapapatay? Huwag kang mataranta. Kung gusto kitang patayin, pinabayaan na sana kita. Matagal mo nang alam na naparito ako para patayin ka. Bakit mo pa ako iniligtas? Kung talagang gusto mo akong patayin, matagal na akong patay. Kung hindi mo ako pinatay, bakit hindi kita maaaring iligtas? Huwag kang magsalita ng ganyang mababaw na mga salita. Zhang Ruchen, isa kang tunay na tarantado. Nakakolekta na tayo ng sapat na 1-0 Savage Beast Eyes, maaari na tayong bumalik. Hindi sa natitirang 2 araw, kailangan nating manghuli ng mas maraming martial artist mula sa Sifang Commandery. Hindi kaya, ayaw mong mag-ambag ng lakas para sa Yunwu Commandery. Sa sinabi mong iyan, mukhang hindi ko na rin kayang magwalang bahala. Sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban, mas mabilis na uunlad ang cultivation. Habang mas maraming resources ang nakukuha, mas mabilis ang magiging pagsasanay pagkapasok sa academy. Kung gayon, sasamahan kita sa kabaliwan sa loob ng 2 araw. Ako ang magtatago ng mga spirit crystal. Ang mga kayamanang makukuha ay sa iyo muna. Pagkapasok sa academy saka natin hahatiin. Lennon, bahala ka. Kung tutuusin, miyembro ka ng royal family. Hindi mo pinapansin ang anumang dami ng resources. Nakakainis talaga. Ngunit ang ugali mong ito na walang pakialam ay hinahangaan ko. Maya-maya pa, nakarating na ang 2 sa West Campus ng Marshall Market School.
Narinig ko na ngayong taon ay may lumitaw na 2 killing stars na espesyalistang manghuli ng mga kalahok mula sa Sifang Commandery. Narinig ko na rin. Salamat sa kanila, kung hindi, tayong mga taga-Yunwu Commandery, tiyak na guguluhin ng mga taga-Sifang Commandery. Nint Highness, nandito kami. Kinawayan ni Liu Chengfeng. Bigla niyang napansin. Miss Ziqian, hindi lang suot ang damit ni kamahalan, punit pa ang pantalon. Grabe naman kayong dalawa. Ha? Anong sinasabi mo? Namula ang dalawa sa hiya. Kapag nagbanggaan ang isang malamig na prinsipe at isang malayelong dilag, tiyak na parang bulkan na sasabog. Talagang napakabihirang makita. Patuloy na pang-aasar ni Liu Chengfeng. Manahimik ka. Sinipa ni Ziqian siya diretsyo sa mukha. Kapag nagsalita ka pa ng kung ano-ano, gagawin kong masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Maya-maya pa, inanunsyo ni Elder Sito, ang unang round ng examination, may kabuang 1,537 na kalahok. Sa mga ito, 468 ang nakapasa, kasama na ang mga kalahok na nakapasa sa unang round. Ngayong gabi magpapahinga kayo rito. Bukas ng umaga, lalahok kayo sa ikalawang round sa Marshall Tower. Ang mga makakalagpas na may pinakamagaling na performance ang makakapasa. 120 lamang. Ang matitira ay matatanggal. Ngayong gabi, 2 senior sisters ang magbabantay ng kaayusan dito. Sinumang sadyang gumawa ng gulo ay mapaparusahan ng mahigpit. At lumabas ang 2 ito. Ang babaeng nakaasul na may napakalamig na mukha ay si Huang Yanchen. Ang batang babaeng nakapula na masigla ay si Duan Muxingling. Mga estudyante, pakiayos ang inyong mga kasuotan. Sinumang lumabag, hindi namin palalampasin. Hindi ko inaasahan na nakasuot sila ng brocade robes. Sila ba ay mga disipulo ng Inner Palace? Tanong ni Ziqian. Kailangan lang maging isang swan, blackboard, martial artist, o makaipon ng sapat na merit points, kahit mga disipulo ng Outer Palace ay maaaring magsuot ng brocade robes, paliwanag ni Liu Chengfeng. Sila ay mga tsuan martial artists, tanong ni Zhang Ruchen na nagulat. Ang West Campus ay laging mas maraming babae kaysa lalaki. Ang 2 senior sisters na yon ay tinatawag ding West Palace Empresses. Namamahala sila sa isang lugar. Kapag ang isang lalaking estudyante ay nagkasala sa kanila, tiyak na patay. Ang makapasok sa tsuan martial artists ay nagpapatunay na sila ang pinakamagagaling sa Tianmo Ridge. Mas mabuting huwag munang makialam sa kanila sa ngayon. Ngayong taon, ang ating Yunwu Commandery ay may 31 na nakapasa sa unang round. Ito ay isang bilang na hindi ko pinangarap. Biglang nagkatagpo ang magkaribal. Zhang Ruchen, kailangan kitang patayin para makaganti. Ano? Si Hutsing ay naka-breakthrough na sa lesser extreme ng Xuanji Realm. Ano? Kung naka-breakthrough na siya sa lesser extreme ng Xuanji Realm, at isa pa siyang Beastmaster, malamang siya ang magiging numero 1 sa Academy ngayong taon. Ano ang benepisyo ng pagiging numero 1 sa Academy Examination? Huwag mong sabihin numero 1, kahit mapabilang lang sa top 1-0 ay may malaking gantimpala. Ang unang pwesto ay maaaring makakuha ng 3,000 merit points. Katumbas iyon ng 3 milyong silver coins. Talagang mayaman ang Martial Market School. Kung magkakaroon ako ng ganyang kalaking yaman, tiyak na makakabili ako ng maraming cultivation resources. Tama. Ang susi ay ang performance sa Marshall Tower Challenge bukas. Ang Marshall Tower ay may kabuuang 7 palapag, bawat palapag ay may 3 pinto. Kada taon, basta makalagpas sa unang palapag, ay maaaring makapasa sa examination. At ano ang sinusubok ng 3 pinto sa bawat palapag? Combat techniques, mental power, physical strength, at innate talent. Lumipat ang eksena sa 2 senior sisters. Hindi ko alam kung may henyo ngayong taon na makakalagpas sa 3 pagsubok ng ikalawang palapag. Si Hutsing, ang prinsip ng Sifang Commandery. Si Chai Minghai ng Fire Dragon Commandery. Si Yao Qingtong ng Jinyu Commandery.
At si Qin Yu, ngunit napatay na. Sila ang apat na may pinakamataas na posibilidad na magtagumpay. Ngunit ang bagong estudyanteng pumatay kay Qin Yu, hindi ba't mas magaling pa? Tama. Ngunit sino ba talaga ang taong ito? Kung ganyan ka naka-curious, bakit hindi tayo pumunta roon bukas para personal na makita? CJ. Baka siya ang maging bago kong laruan. Kinaumagahan. Ang 10 estudyanteng tinawag ang pangalan, pumasok na. Para sa challenge. Kanina, si Chai Minghai ng Fire Dragon Commandery ay muntik nang makalagpas sa ikatlong pinto ng ikalawang palapag. Sayang. Ang isang bagong estudyante na ganyan ay napakagaling na. Malamang makapasok siya sa top 5 o kahit top 3. Ngayong taon, tiyak na may makakalagpas sa ikatlong pinto ng ikalawang palapag. Hintayin niyo lang makita, may misteryong sabi ni Elder Situ. Maya-maya pa. Bilisan niyo, tignan niyo. Si Huxing ay umabot na sa ikalawang palapag. 10 minuto lang. Karapat-dapat niyang henyo. Tignan niyo. Umilaw ang ikatlong palapag. Nakaabot na si Huxing sa ikatlong palapag. Kung makakalagpas siya sa unang pinto ng ikatlong palapag, mapapatunayan niya ang kanyang lakas, sabi ni Elder Xi. Maya-maya pa. Tignan niyo. Lumabas na si Prinsipe Huxing. Nakalagpas ba siya sa unang pinto ng ikatlong palapag? Tanong ni Elder Situ. Nakalagpas ako sa unang pinto, ngunit sayang, natalo ako sa ikalawang pinto. Ang numero 1 bagong estudyante ngayong taon ay tiyak na si Prinsipe Huxing. Sa talento ni Prinsipe Huxing, tiyak na kaya niyang supilin ang 3 babaeng demonyo. Nagbubulungan ang mga tao sa labas. Susunod, Ziqian, Yao Qingtong, at ang mga kalahok sa top 1-0 ng unang round, pumasok na kayo sa Marshall Tower para sa challenge. Itong si Yao Qingtong ng Jinyu Commandery, sa edad na 4 ay na-activate na ang Flying Snow Seal, isang bihirang top grade type. Maya-maya pa, sabay na lumabas sina Ziqian at Yao Qingtong. Nakalagpas ako sa unang pinto ng ikatlong palapag, ngunit natalo sa ikalawang pinto. Ikaw naman? Ako rin. Napakalakas ng mga bagong estudyante ngayong taon. Akala ko makakapasok ako sa top 1-0, ngunit mukhang imposible na, buntong hininga ni Liu Chengfeng. Huwag kang masiraan ng loob. Mamaya, galingan mo lang pag-alo ni Zhang Ruchen. Susunod na kalahok, Liu Chengfeng, si Zhao, Zhang Ruchen, pumasok na para sa challenge. Nang makitang pumasok ang binata, nagsimula na namang magbulungan ang mga tao sa ibaba. Tignan niyo. Siya yon. Siya ang dating walang kwentang prinsip ng Yunwu Commandery. Narinig ko na 1 taon na ang nakalipas, hindi man lang siya martial artist, ngunit ngayon ay isa na siyang Xuanji real martial artist. Ninth Highness, magkita na lang tayo mamaya. Pumasok si Liu Chengfeng sa pinto sa tabi. Pumasok na rin si Zhang Ruchen sa unang pinto. Sa harap ng binata ay isang walang laman na patio, mayroon lamang isang maliit na formation sa gitna. Biglang, mula sa loob ng formation, isang binata ang dahan-dahang lumabas. Ako si Luoxu, kinakatawan ko ang pinakamalakas na enerhiya ng Mid-Xuanji Realm. Basta masalag mo ang 3 atake ko, maaari ka nang makalagpas sa unang pinto na ito. Kinakatawan mo, ang pinakamalakas na enerhiya ng Mid-Xuanji Realm. Pagtataka ni Zhang Ruchen. Ang Tianmu Ridge Martial Market School West Campus ay bukas na sa loob ng 465 taon. Ako ang pinakamakapangyarihang martial artist sa loob ng 100 taon sa Xuanji Realm. Ganoon pala. Paano kung hindi ko lang masalag ang 3 atake, kundi talunin pa kita? Kung gayon, direkta kang mapupunta sa ikalawang palapag. Kasabay nito, papalitan mo ako bilang tagabantay ng level na ito. CJ. Kung gayon, susubukan ko. Hinugot ni Zhang Ruchen ang kanyang espada. Sa kabilang banda, ang 2 senior sisters ay nagmamasid mula sa malayo. Pagkatapos ni Huxing, Yao Qingtong, at Ziqian, wala nang mapapanood pa sa Martial Tower Challenge ngayong taon. Babalik na ako para magsanay. Sister Chen, teka lang.
Tignan mo. Ang martial artist na yon na nasa Mid-Swanji Realm ay nakikipaglaban ng tabla kay Luoxu. Ano? Paano yun nangyari? Si Luoxu ang pinakakilalang henyo sa loob ng ilang daang taon. Paano magkakaroon ng taong makakalaban sa kanya? Bumalik kay Zhang Ruchen. Ang dalawa ay walang tigil sa pagpapalitan ng atake. Ang Heaven's Heart Finger Path ay ginamit ni Zhang Ruchen. Sumagot si Luoxu gamit ang Ulu Shui Fist Technique. Sa pagkakataong iyon, ginamit ni Zhang Ruchen ang Heaven's Heart Breaks the Plum at sumugod at matagumpay na tumama. Luoxu, napakagaling. Hindi ko inaasahan na matatalo mo ako sa loob ng 100 na galaw. Nagpakita ng pagkagulat si Luoxu. Natalo mo ako. Ayon sa mga patakaran, dadalhin kita diretsyo sa ikalawang palapag. Isang sinag ng liwanag ang bumalot kay Zhang Ruchen. At nabuksan ang ikalawang palapag. Hindi lamang magkatulad ang silid kundi pati ang kalaban. Medyo nagulat si Zhang Ruchen. Ngayon, ako ang pinakamalakas na martial artist ng Late Swanji Realm. Kung makakayanan mo ang isang atake ko, ituturing kang nakapasa. Hindi ka gumagamit ng sandata. Kung gagamit ako ng sandata, baka walang sinuman ang makakalagpas sa unang pinto ng ikalawang palapag na ito. Kung gayon, heto na ako. Iwinasiwas ni Zhang Ruchen ang kanyang espada at sumugod. Sa isang iglap, pinakawalan ni Luoxu ang unang atake. Lu Shichuhe, Lu River exits the sea. Tinamaan si Zhang Ruchen na paatras. Isang simpleng atake lang ay ganito nakalakas. Ang bilis ay parang himala rin. Kaya binuksan ang binata ang kanyang eye meridian. Nakikita ko na ang iyong mga galaw. At iwinasiwas ni Zhang Ruchen ang kanyang espada. Imahe lang pala. Si Luoxu ay nakalipat na sa likuran at ginamit ang ikalawang atake. Lu Shui Huikeng, Lu River returns to the azure. Sa biglaang pag-atake, ang nagawa na lang ni Zhang Ruchen ay gamitin ang Heaven's Heart Sword Bell para sumalad. Ngunit, direktang sinira ng ataking ito ang depensa ni Zhang Ruchen, pinatalsik ang binata palayo. Matagal na panahon na mula nang makaharap ako ng ganito kalakas na kalaban. Talagang nagulat mo ako. Isang suntok lang ay nasira na ang pinakamalakas kong depensa. Ikaw ang mas malakas. Sa isang malakas na kalaban, kailangan ng tamang paggalang. Kung gayon, tanggapin mo ang ikatlong atake, ang aking Lu Shui Huajian, Lu River transforms to sword. Pinakawalan ni Luoxu ang kanyang true ki. Libu-libong mga imahe ng espada ang lumabas, umiikot sa paligid ni Luoxu.